Isda! Isda kayo riyan mga suki! Sariwang-sariwa katulad ng nagtitinda! Sigaw ni Catalina. Halos kalalatag niya lang ng mga isdang huli ng kanyang ama. Pero kalahati na kagad nun ang naibenta. Marami na kasi siyang suki at mas nadagdagan pa dahil sa gandang taglay niya. Malapor sila na kasi ang kutis niya na pinarisa ng mahaba't maalon niyang buhok. Nagmistulang mansanas din ang kulay ng kanyang maliit at hugis puso na labi. Kaya't talagang nakakahakot siya ng mga binatang mamimili. Ngunit tulad nga ng sabi-sabi, hindi lahat ay magugustuhan ka. Kung merong humahangat nagkakandara pa sa'yo, tiyak na meron ding galit at naiinggit sa'yo. Nasisira na lang lagi ang mga paninda namin dahil sa pagiging sugapa ng iba dyan sa mga mamimili. Hindi man lang magkaroon ng konsiderasyon sa kapwa niya vendor. Palibhasa kasi makasarili. Pagpaparinig ng isa ring fish vendor na si Berna. Sinadya nitong lakasan ng boses. At dahil dun ay tumaas ang isang kilay ni Catalina. Hindi siya mahinhin lalong hindi mapagpasensya sa mga taong katulad ni Berna. Lumalaban naman siya ng patas, tapos ay pariringgan ng mga salitang hindi naman umaangkop sa kanya. Masipag lang talaga siya at palagi ring sariwa mga isda niya. Kumpara sa mga ito na nagmumukha lang sariwa dahil sa pinipreser. Ibinaba niya na muna ang hawak na pangtaboy sa mga langaw at pinamewa nga ng nagpaparinig na si Berna. Dagdagan mo ng pangalan kung magpaparinig ka. Hindi matatawag na sugapa ang ginagawa kong pagsisipag sa araw-araw dito sa pwesto ko. Kung inaagahan mo ba naman ng paglalatag ng mga paninda mo baka nakakalahati na rin yung isda mo ngayon. Sinisisi mo pa sa ibang katamaran mo? Agahan at sipagan mo sa susunod. Pag-aralan mo rin ang tinatawag na sales talk. Mataray na sermon niya rito. Tumaas naman ang isang kilay ni Berna. Humalukip-kip pa ito at kapag kuway na mewang. Anong sipag-sipag ang sinasabi mo riyan? Hindi kailanman masasabing masipag ang babaeng nangaakit ng mga lalaking mamimili. Malandi ka lang talaga. Nilalandi mo ang mga binatang mamimili. Palatak nito. Parang lahat tuloy ng dugo ni Catalina ay umakyat sa ulo niya. Ganon Ako? Malandi? Alika nga rito't nang matikman mong sinasabi mong kalandian ko. Mabilis siyang umalis sa pwesto at umikot upang patulan si Berna. Magkatabi lang naman kasi ang pwesto nila at hinaharangan lamang ng mga banyera ng isda. Hindi niya po pwedeng hayaan lang ito at baka umabuso. Nataranta naman si Berna dahil sa ginawang pagsugod niya. Naging alerto ito pero dahil matangkad siyang babae ay naging madali sa kanyang hilahin ang buhok ni Berna. Sino ulit ang malandi? Tanong niya habang hawak ang buhok nito. Kulang na lang ay alisan niya ng buhok ang babae sa galit na nararamdaman niya para dito. Ito pa lang kasi nagsabi sa kanya ng ganon. Aray ko! Baliw ka! Bitawan mo ko! Pilit siya nitong pinalalayo pero dahil hanggang dibdib niya lang si Berna ay nahihirapan ito. Isa pa'y ayaw niya talagang bitawan ng buhok ng babae. Halos maiyak na ito sa sakit ng pananabunot niya. Panay din tong salag sa mga pananampal niya. Nagkakamali ito ng binangga. Palengkeret palaban pa naman siyang tao. Pinapatulan niya talaga ang mga taong may sapak sa utak. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka nagtatanda. Lumalaban ako dito ng patas tapos pagsasalitaan mo ko na kung ano-ano. Napaka-inggitera mo. Ni hindi mo magawang matuwa na may isang fish vendor na tulad ko ang hindi nasasayangan ng isda. Hindi lahat pwede mong paringgan. Para rin malaman mong pumapatol ako sa mga tiyonggang gaya mo. Asik niyang sabi at mas hinila pa ang buhok ng babae. Tuluyan ang naggagulo sa pwestong yun ng palengke. Kung hindi pa nga umawat ang ibang kasama nila ron, at kung hindi dumating ang kaibigan ni Catalina ni si Hamiray, baka nakalbo na niya ang babaeng merong matalas na dila. Nagpupumiglas pa siya pero dahil malaking tao si Hamir, ay hindi na siya nakawala. Binitbit na nito ang balde na pinaglagyan ng mga natitirang isda at tuluyan siyang inalis doon. Piliin mo yung kakalabanin mo, Berna, ha? Pangit mo, inggiterang gorilya! Sigaw ni Catalina habang pilit siyang inilalayo ng kaibigang si Hamir.
Tama na yan, Catalina. Kakahiya na. Mahinahong sita sa kanya ni Hamir. Binawi niyang kamay rito at saka dito lumayo upang matignan to ng masama. Walang nakakahiya sa ginawa ko, Hamir. Binigyan ko lang siya ng leksyon dahil kapag hindi ko yun ginawa, aabuso lang ang babaeng yun. At saka, hindi lang naman akong nagawa niya ng ganun eh. Marami na. Pero walang nagtatangkang patulan siya. Malas niya lang ngayon dahil yung pinunteriya niya, hindi papatalo ng basta-basta. Ano, gusto mong kumampiron? Di bumalik ka ron. Singhal niya rito. Kulang na nga lang ipagtulakan niya si Hamir pabalik doon dahil pakiramdam niya. Mas kinakampihan nito ang babaeng nagsalita ng mga salitang hindi katanggap-tanggap para sa kanya. Balot na nga siya't lahat tapos ay sasabihan pang malandi. Saan ba banda? At saang aspeto ba? Bumuntong hininga ang binata bago sa kanya sumagot. Wala akong kinakampihan, okay? Ang sakin lang sana hindi ka na pumatol. Sana hinayaan mo na lang. Bakit ba kasi kailangan mo pang mang-away dun? Nagpasensya ka na lang sana. Tuloy ngayon may mga galos ka. Concern lang naman ako sa'yo, Catalina. Pilit na pinapaintindi ni Hamir. Nakakalayo na rin sila sa palengke. Paano na lang pala kung hindi pa ako dun dumating? Baka natanggalan mo na ng buhok yung tao. Pwede kang ireklamo nun sakaling napuruhan mo. Kaya babae mong tao, basagulera ka kung masta. Tatanda ko na maaga sa'yo eh. Nangungunsuming dagdag pa nito. Umismid na lamang si Catalina. Alangan namang hayaan ko lang siya na magsalita ng masasama laban sa akin. Hindi ako santita. At alam mo yon. Pumapatol talaga ako sa mga ganong klase ng tao. Bakit ba nagtataka ka pa? Rumolyo ang mga mata niya at pinangunahan na ang paglalakad. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, concern lang naman ako sa'yo, Catalina. Gusto ko lang namang ipaintindi sa'yo na hindi mo lahat pwedeng daanin sa dahas. Pwede mo namang sitahin na lang yung tao eh. Hindi na sana nakipagsabunutan pa ron. Sumusukong paliwanag ni Hamir. Dahas agad? Hindi ba pwedeng pinagtatanggol ko lang ang sarili ko? Ano bang gusto mo? Nahayaan lang siyang sabihan akong malandi at nangaakit ng mga lalaking mamimili? Abay, hindi po pwede yon. Hindi ako papayag na api-apihin lang nila. At sabihin ng kung ano-ano lang. Hindi ako pinanganak para tapak-tapakan lang. Oo, naandun na ako sa mahirap lang talaga kami. Pero hindi ibig sabihin nun na papaapi na ako. Giit niya at binilisan ng paglalakad. Napapahilot na lang si Hamir sa sentido. Sakit ka palagi sa ulo eh. Pasalamat ka, mahal kita. Mahinang sambit nito bago patakbong sumunod sa kaibigan noong pamanay, lihim ng minamahal. Hindi nga lang ni Hamir magawang magtapat dahil natatakot na baka tawanan lang siya. Or worse, layuan siya. Kaya't hanggat kaya niyang itago ang nararamdaman, ay itatago niya wag lang sa kanyang malayong iniibig na babae. Pagpasok sa bahay ay namutla kagad si Catalina nang makitang inang may hawak na sanga ng kahoy. Madilim ang mukha nito at matalim din ang tinging ibinibigay sa kanya. Nilinis niya biglang lalamunan. Kung may kinakatakutan man siya, ay iyon ang kanyang ina. Mala machine gun kasi ang bibig nito at ugaling dragon din kung magalit. Nay, ano ang gagawin niyo dyan sa hawak niyong patpat? Kabadong tanong niya. Ano ba sa tingin mo? Saan sa tingin mo ko ito gagamitin? Galit na tanong ng kanyang ina. Napalunok siya't napaatras. Nay, kumain na ho ba kayo? Tabi ho riyan, maghahanda po ako ng pananghalian natin. Nabitin ang dapat niyang sasabihin nang ihampas ng ina niya ang sangang hawak nito sa mesang nasa tabi. Nagulat siya't napakamot ng ulo. Lintik ang bata ka! Huwag mong ilihis ang usapan! Anong ginawa mo ron sa palengke, ha? Galit na tanong ng ginang. Nay, siya naman ho ang nanguna. Aray naman, Nay! Nahimas-himas niya na lang ang binti nang tumama ron ng sangang hawak ng kanyang ina. Hindi naman na ho ako bata para paluin niyo pa. Mangyak-ngiyak niyang sabi. Hindi ka na nga bata pero kilos at utak bata ka pa rin. Nakakahiya yung ginawa mo ron sa palengke. Nakarating sa akin ang mga nangyari doon dahil sa sinabi ni kumpadre. Palatak nito. Mariin na lamang niyang naipikit ang mga mata.
Mag-sorry ka doon sa sinabunutan mo. Kung hindi malilintik kang talaga sa akin. Utos nito. Naimulat niya tuloy ang mga mata at hindi makapaniwalang tumingin ng diretsyo sa mga mata ng ina. Seryoso ho kayo, Nay? Nagawa niya pang tanungin to na agad din naman niyang pinagsisihan. Dahil nakatikim na naman ang binti niya. Aray, Nay! Ayoko ho! Para naman ho akong bata nito na pinagagalitan niyo pa eh. Pinagtatanggol ko lang naman pong sarili ko sa tiyonggong yun eh. Alam niyo ho bang sinabihan niya ako ng malandi at nangaakit na mga mamimiling lalaki? Tapos ako pa yung hihingi ng sorry? Abay, hindi naman ho tama yun, Nay. Tatanggapin ko na lang po mga palo niyo, wag lang ako makahingi-hingi ng sorry sa pangit na yun. Paninindigan niya. Napabuntong hininga na lang tuloy si Soledad. Kuhang-kuha talaga ng panganay niya ang ugali niya. Kung bakit ba naman kasi sa kanya pa nagmana ang anak eh. At hindi na lang sa ama nitong napakahaba na ng pasensya ay napakabait pa. Bahala ka na, matanda ka na, alam mo na ang mali at tama. Basta kung anong mangyari, huwag mo kong mahingan-hingan ng tulong at baka mahampas kitang ulit. Ikaw nang magluto ron at ako'y tatapusin ko na mga labada ko. Kailangan magdoble kayo dahil yung mga kapatid mo tinambakan na naman ng mga project sa eskwelahan. Saad ng ginang. Alam ko naman po na yung ginagawa ko. Pasensya na po. Sisikapin ko na lang pong umiwas sa mga taong kinulang sa arugaan ng mga magulang nila. Anya, pag-iling-iling na lang nagawa ng ginang kapag Juan ay umalis na. Ano, tapos ka ng sermon na ni Aling Soledad? Si Hamir na bigla-bigla na lang sumusulpot. Umirap naman si Catalina. Sira ulo? Akin na nga yung mga isda at mga maluto kong iba. Kinuha niya yung balde kay Hamir at dinala yun sa likod ng bahay para doon linisin. Marami pang natira kaya't ginawa niyang daing nang hindi masayang. Pwede pang ilako ang mga natirang isda na ginawa niyang daing. Dito na lang ako makikikain sa inyo Ani Hamir at prenteng na upo sa hapag. Nangunot naman ang noon ni Catalina at tikos ang kilay na nilingon ng kaibigan. Wala ka bang bahay at nakikilamong ka rito? Piloso po niyang tanong. Meron naman. Siyempre, mas masarap kumain lalo na kung libre. Ngingiti-ngiti nitong sabi. Sus, ang sabihin mo tinatamad ka na namang maghanda ng sariling pagkain mo. Magpaampon ka na lang kaya kay inay. Tutal palagi ka na lang nandito. Simba ko lang mukha niyang sabi. Oo nga no, mamaya nga sasabihan ko si Aling Soledad na ampunin na lang ako. Ngiting saad nito. Nanlaki tuloy ang ilong niya't nasirang maganda niyang mukha. Sira ulo, ewan ko sa'yo. Tinalikuran niya ito at ipinagpatuloy ang paghahanda ng pananghalian. Dinamihan niya ng sinaing dahil umuuwi ang mga kapatid niya galing sa eskwela. Tanghali rin ang uwi ng tatay nilang halos araw-araw na lang ay nasa gitna ng dagat. Matustusan lang lahat ng pangangailangan nila. Marami sana siyang pangarap para sa sarili. 1 taon na lang din sana ay gagraduate na siya sa kursong education. Pero dahil sa nagkasakit noon ang padre de pamilya, ay napilitan siyang huminto. Tsaka niya nalang tutuparin ang mga pangarap kapag naging successful na ang mga kapatid niya. Sa ngayon ay magpapakaate na muna siya. So suporta hanggat kaya. Natapos siyang maghanda ng pananghalian. Tinulungan naman siya ni Hamir kaya't naging mabilis ang paghahanda. Dumating na rin ang mga kapatid ama't ina niya. Bagaman nahihirapan minsan ay malaki pa rin ang pasasalamat niya sa Diyos dahil hindi sila pinababayaan. May nangyari daw sa palengke kanina anak. Pagbubukas ni Mang Ruel sa usapan. Alanganin tuloy ngumiti si Catalina. Hay nako mahal, butit na itanong mo. Etong anak mo nakipag-away doon. Kaagad na sumbong ni Soledad sa asawa. Hindi naman ho ako ang nagsimula, tay. Paliwanag niya. Huwag mo na lang uling patula ng mga ganong klase ng mga tao anak. Mas maganda pa rin maging mapagpakumbaba tayo. Oho, sagot niya na lang. Natapos na silang kumain. Ang mga kapatid niya nang naghugas ng mga pinagkainan bago ang mga ito pumasok sa eskwelahan. Si Hamir naman ay nagpaalam na. Habang ang inay at itay niya ay nagtulungan na sa pagsasampay ng mga nilabhan. Habang siya'y binabalot ang nauna naman niyang dinaing para ilako mamaya kapag bumaba na ang tirik na araw. Nay, tay,
Maglalako lang muna ako nito mga daing ko. Paalam niya sa mga magulang niya. Nakasulukbit na sa kaliwang kamay niya ang balde na pinaglalagyan niya ng mga itinitinda niya. O sige na anak, mag-iingat ka ha. Ang ama niya na pinipigaan muna ang mga damit bago ibigay sa asawa. Baka salubungin ka na naman ng gulo riyan. Patulan mo ulit ha. Segunda ni Soledad na inihahanger ang mga puting damit na ibinibigay ng asawa. Napangiwi tuloy siya at napakamot sa ulo. Oho, sagot niya at tuluyan ng gumayak. Samantala, matamang pinagmamasa ng lalaki sa loob ng magarang sasakyan ng babaeng ngayon ay nakangiti habang sinesales talk ang mga inaalok na paninda nito na hindi niya malaman kung ano. Nagpalipat-lipat ang mga mata niya sa mukha ng babaeng ilang di pa ang layo sa kanya at sa mukha ng nasa larawan ng kanyang cellphone. Hindi siya po pwedeng magkamali. Ito na nga ang babaeng inibig ng lubos ng kanyang kakambal. Nang dahil sa sobrang pagmamahal ng kapatid niya kay Carolina, ay nabaliw na ang kapatid niya. Nasira din ang buhay nito matapos iwan at ipagpalit sa iba ng babaeng pinag-alayan nito ng busilak na puso. Wala siyang ibang sinisisi kung hindi ang babaeng hindi nagawang makontento sa kanyang kapatid. Nang dahil dito ay nagawang sayangin ng kakambal niya ang buhay nito. Kaya't bilang ganti ay ipararamdam niya sa babae ang sakit na ipinaramdam nito sa kakambal niyang si Caspian. Hindi niya ibibigay ang katahimikan sa buhay nito. Sisiguraduhin niyang magsisisi ito sa ginawang pagtataksil sa mahal niyang kapatid. Ngunit sa kabila ng puot na nararamdaman niya, may isang bahagi ng utak niya nagsasabing wag nang pakialaman pa ang babae. Nagtataka pa siya kung bakit naglalako ito, gayong sumama ito sa isang Italyano. Boss Cameron, kikilos na ba kami? Tanong sa kanya ng kanang kamay niyang si Pablo na nagpawala sa mga isiping nagpapagulo sa isipan niya. Matalim niya itong tinignan dahil nakikita naman ng mga itong may inaalok ang dalaga sa mga taong mabibilang lang sa kamay. Tapos ay kikilos na kaagad. Mga hindi nag-iisip. Use your brain, idiot. Bagaman kalbado ay naroroon ng bigat. Sa lalim ng boses niya ay talagang kikilabutan ng kahit na sino. Pasensya na ho, boss. Nakayukong saad ni Pablo. Hindi naman na umimik pa si Cameron. Ibinalik niya na lamang ang mga mata sa dalaga at matyagang naghintay ng tamang oras. Sinundan nila ang dalaga hanggang sa huminto ito at nagbilang ng pera. Ubus na ang paninda nito. Wala na ring ibang tao liban sa kanila at sa babaeng target nila. Kunin niyo na. Mando niya sa mga tauhan. Agad namang tumalima ang tatlo sa mga tao niya. Sinundan niya ng tingin ng mga ito hanggang sa walang kahirap-hirap na mga itong nakuhang dalagang hindi na nagawang manlaban matapos paamuyin ang kemikal na inihalo ni Pablo sa panyo. Anong gagawin natin sa babae, boss? Tanong ni Pablo nang madala na nito sa isang kwarto doon sa mansyon ni Cameron ang dalagang walang malay. Pahihirapan siya sa paraang alam ko. Malamig niyang sabi. Kamusta ang transaksyon niyo kay Tartaki? Tanong niya kapag kuwan. Prente siyang napaupo sa couch at sinindihan ang kinuhang sigarilyo. Walang naging problema, boss. Tuwang-tuwa si Tartaki sa mga armas na nakuha niya. Yung pera nasa silid niyo. Anito, tumango siya sabay buga ng usok ng sigarilyo. May ipag-uutos pa po ba kayo, boss? Tanong nito. Wala na. Umakyat ka sa taas at kumuha ng pera. Bahala na kayo kung saan yung gagamitin ng pera. Anya. Salamat, boss. Malawak ang naging ngiti ni Pablo. Makakatikim na naman kasi sila ng alak at ng mga babaeng handang ialay ang mga kaluluwa sa kanila. Hindi naman kasi sa pagmamayabang pero lahat ng tauhan ni Cameron ay merong pleasing personality. Matatangkad ang mga ito at merong perpektong hulma ng katawan. Batak na batak ang mga katawan nitong sintigas yata ng bato. Dahil sa halos araw-araw na training sa basement ni Cameron. Pero kahit na merong magagandang hulmat mukha ang mga ito ay hindi pa rin ang mga ito mahihigitan ng isang Cameron Voltari. Muling bumuga ng usok si Cameron. Wala na ang mga tauhan niya. Siya na lang at ang babae. Wala na rin ang ilan niyang katulong dahil hindi niya na kailangan ng mga ito. Ubus na niya ang isang stick ng sigarilyo kaya tumayo na siya.
Tinahak niya ng daan patungo sa kwarto kung saan dinala ang dalagang kinuha nila. Habang naglalakad, ay isa-isa niyang tinatanggal ang butones ng itim na polo. Wala naman siyang plano sa babae. Gusto niya lang talagang tanggalin ang pangitaas dahil sanay siya sa ganon. Pinihit niya ang sirador at agad na pumasok. Wala pa ring ulirat ang babaeng kinuha nila nang lapitan niya ito. Wala kang ibang makikita sa mukha ni Cameron kung hindi matinding puot. Umupo siya sa gilid ng kama at tinapik-tapik ang malakremang pisngi ng dalaga. Oo, galit siya rito pero hindi naman niya kayang manakit ng babae. Gising. Malamig niyang sabi. Nakailang ulit niyang tinapik-tapik ito bago dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Oh, Diyos ko! Sino ka? Hysterical na tanong nito nang ibaling ang tingin sa kanya. Umukit sa mga mata nito ang takot ng mapagtantong nasa ibang bahay ito. Kinapa din nito ang sarili, marahil upang alamin kung hindi ba pinakailaman. Bagay na ikinarolyo ng mga mata niya. Shut the heck up, woman! Walang kahit na sino rito ang gagalaw sa'yo. Dumagundong ang boses niya na ikinahinto nito sa paghihisterikal. Nangunot ang noon nito at nagsalubong ang kilay nang ibalik ang tingin sa kanya. Ano nga ginagawa ko rito? Bakit ako nandito? Kidnapper ka ganon? Ha? Parang alam mo Mr. Mahirap lang kami. Wala kang mahihita sa akin. Arkilado nga lang yung bangka na ginagamit ni Itay. Labandera lang din si Inay at ako Isa lang akong fish vendor. Kaya tigilan mong trip mo't ibalik mo na ako sa amin. Nag-aalalang mando nito na nagpadilim sa mukha niya. Hindi ako si Caspian na madali mong mauuto. Hindi ka rito aalis. Maghihirap ka rito hanggang sa hindi mo na makayanan. Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa kapatid ko, Carolina. Puno ng galit na sambit niya. Inaasahan niyang magugulat ito. Ngunit kabaliktaran. Bobo ka pala. Catalina Aragon ang pangalan ko't hindi Carolina. Mali-maling namang mga kidnapper kayo. Palatak ng dalaga. Nagkiskisa ng ngipin ni Cameron. Nakuyom niya rin ng kamao dahil napakasinungaling talaga ng babae. Kinuha niya ang cellphone at ipinakita ang larawan nito, katabi ang namayapang kakambal. Nagka-amnesia ka ba't hindi mo magawang maalalang lahat ng panluloko mo? Sa tingin mo ba mauuto mo ko? Hindi. Hindi Carolina. Igting ang pangang-an niya. Bakit ko kamukha yung babae sa cellphone mo? Nanginginig ang boses na tanong ni Catalina habang nakaturo ang isang daliri sa larawan. Kamukhang kamukha kasi talaga niya ang babae sa larawan. Kung meron mang hindi pagkakapareho sa kanila, iyon ay ang maliit na nunal nito sa may ibaba nitong labi. Halos pareho ang lahat sa kanila. Ang mahaba at maalon niyang buhok, ang labi, pilik mata, pati na ang ilong. Imposible namang kakambal niya ang babae dahil wala namang sinasabi sa kanya ang mga magulang. Hindi sa kanila naglilihim ang ama't ina, kaya't napaka-imposible na maging kakambal niya ang nasa cellphone ng lalaki. Ito marahil ang sinasabing doppelganger. Nagsalubong ang makakapal na kilay ni Cameron at dala ng galit dahil sa pag-akalang umaakto ang dalaga, ay hinawakan niya ito sa panga at mariin niyang piniga. Aray, masakit! Bakla ka ba't nagagawa mong manakit ng babae? Hirap niyang sabi. The heck! Nanggigigil niyang sigaw rito. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi nga ako sabi ang babaeng yan. Pakawalan mo akong hayop ka. Pilit niyang inaalis ang kamay nito dahil para nang madudurog ang panga niya. Pero kahit na anong pilit niya ay wala siyang laban sa lalaking doble ang laki sa kanya. Ngunit kahit na nasasaktan ay hindi niya ipinakita ang kahit na isang butil ng kanyang luha. She endured the pain hanggang sa pakawalan na siya nito. The heck? I'm not yet done with you. Duro nito sa kanya bago magmartsang palabas ng kwarto. Nahipo niya na lang ang panga. Doon lang din niya hinayaang tumulo ang kanyang luha. Ito ang unang beses na nasaktan siyang pisikal ng isang lalaki. Buisit ka! Sinabi na nga hindi akong babaeng nasa picture Bobo mo! Kita mo ng commoner lang ako Sopistikada yung babaeng yan tas ako jologs manamit.
Mukha lang naman ang pagkakaparehas namin, pero hindi yung pagkatao. Mga kidnapper na palpak. Buwisit kayo. Pag ako nakatakas dito, pakukulong ko kayo, promise yan. Sigaw niya. Lumapit pa siya sa may pinto at sinubukang buksan yon. Ang kaso ay nakalak. Pakawalan niyo ako rito. Nag-aalala na sa akin ang mga magulang ko. Hanapin niyo yung tunay na hinahanap niyo at pakawalan niyo na ako. Pilit niyang hinihila ang seradora. Sinisigipan niya na rin ang pinto sa pagnanais na makalabas at makauwi na. Ang kaso sa tigas na natibay ng pinto ay sumuko rin siya dahil masakit ng paa niya. Napaupo na lamang siya at tahimik na umiyak. Sino ba namang mag-aakala na mangyayari ito sa kanya? Naglalako lang naman siya ng mga dinaing niya tapos magigising na lang siyang nasa teritoryo ng mga tangang kidnapper. Sa kabilang banda ay inis na kinuha ni Cameron ng cellphone. Tinawagan niya ang kanang kamay na si Pablo. Boss! Agad na bungad sa kanya ni Pablo nang sagutin nito ang tawag niya. Matagal ka nang naninilbihan sa akin. At sa ilang taong paglilingkod mo ni minsan hindi ka pumalpak sa mga utos ko sa'yo. May otoridad sa tono ng boses niyang sabi. Ngumiti ang nasa kabilang linya kasunod ng pagtango nito. Pero ngayon, mukhang pumalpak ka. Seryosong dagdag niya. Boss? Puno ng pagtataka ang boses nito. Sa tingin ko hindi siyang pinapahanap ko sa'yo. Hindi tumutugma ang lahat. Iisa nga ang mukha nila ngunit hindi ang pagkatao. Kumilos ka't hanapin mo ang totoong Catalina. Malamig niyang utos. Napalunok naman ang naguguluhang si Pablo na nasa kabilang linya. Akma pa sana itong sasagot ng ibaba ni Cameron ng linya. Damn it! How could I be so stupid? I got the wrong girl. Naihilamos niya ang mukha. The heck? Sunod-sunod siyang napamura lalo pat nang makita sa cellphone ang kuha sa dalagang nagsasalita ng mag-isa. Para siyang tinadyakan ng sabihin ito ng bobo. Kasalanan talaga ito ng mga tauhan niya. Makakatikim talaga ang mga ito. Nagkiskisan pa ang mga ngipin niya dahil ito pala ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong pangyayari dahil sa mga tao niyang palpakong kumilos. Mabilis niya na lang na tinahak ang daan patungo sa kanyang kwarto upang doon ay kunin ang files na ibinigay sa kanya ng tauhang si Pablo. Naglalaman yun ng mga impormasyon ni Carolina Marquez. At nang makita ang mga iyon ay halos magsalubong ang makakapal niyang kilay ng tuluyang mapagtanto na talagang mali sila ng babaeng kinuha. Damn! Naitapo niya ang mga papel sa sobrang inis. Umalis siya sa silid at binalikan ng dalaga. Nagulat pa ito nang makita siya pero hindi mo dito makikita ang takot. Pakakawalan mo na ba ako? Matigas na tanong nito sa kanya. Hindi. Hanggat hindi ko pa napapatunayang hindi nga ikaw ang kailangan ko. Ang kulit naman eh. Ilang beses ka bang inirin ng nanay mo at hindi mo magawang maniwala sa mga sinasabi ko? Uulitin ko ulit ha. Hindi ako ang Carolina na sinasabi ninyo. Ibang tao ako, okay? Ako si Catalina Aragon. 25 taon nang nabubuhay dito sa mundo. Panganay sa 3 magkakapatid. Hindi mayaman pero maganda. O ano, naniniwala ka na ba? Matapang niyang sabi pero ang lalaki, walang naging reaksyon. Naka-poker face lang ito. Malalim na lang siyang bumuntong hininga. Pakawalan niyo na ako please. Tiyak akong nag-aalala na sa akin ng pamilya ko. Mahinahong pakikiusap niya pero ang lalaki, nanatiling matigas. No, you'll stay here hanggat kailan ko gusto. Hindi na kita po pwedeng pakawalan kahit mapatunayang hindi nga ikaw ang babaeng kailangan kong pagbayarin. Ani Cameron bago tumalikod. Sandali! Agap na pigil sa kanya ng dalaga. Napatingin pa muna siya sa kamay nitong nakahawak sa siko niya bago ito balingan ng tingin. Parang awa mo na. Iuwi niyo na ako sa amin. Kailangan nila ako, hindi ako pwedeng mabulok dito. Kailangan kong kumayod para makatulong sa pamilya ko. Please, pakawalan mo na ako. Pagsusumamo nito. The answer is still no. Matigas niyang sabi. Tsaka inalis ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Buisit kang wala kang puso. Ang sama-sama mo. Maluhaluhang palatak nito sa kanya. Ngumisi lang siya rito.
I know, Sagot niya tuluyang nilisan ng silid na yon. Doon tuluyang humikbi ang dalaga. Napatingala siya sa kisame at pinagdaop ang dalawang palad. Lord, ito na po ba yung konsekwensya sa nagawa ko kay Berna? Kung ito man po, bakit po parang sobra naman yata? Papaano naman kung gahasain nila ako dito at itapon sa dagat? Ayoko namang pagpiyesa na ko rin ng mga pating. Lord, please tulungan niyo po akong makawala rito. Promise po, hindi na po ako papatol sa mga taong kinulang sa aruga ng mga magulang nila. Sisinghot-singhot niyang dasal. Naiiling na lang si Cameron habang nanonood sa cellphone niya. Meron kasing naka-install na mga hidden cameras doon upang bantayan ang bawat kilos ng bihag niya. Ilang oras pa'y tuluyang dumating si Pablo. Kita niya ang takot sa mukha nito nang makalapit na sa kanya. Meron tong hawak na brown envelope. Boss, yung babae, hindi nga talaga siya yung babaeng ipinapahanap mo. Oo nga, tiis ang mukha nila pero hindi ang pagkata. Hindi na nito naituloy ang sinasabi nang daplisan niya ito sa balikat. Mariin itong pumikit ngunit hindi dumaing. Hinawakan lang nito ang natamaang balikat upang pigilan ang pag-agos doon ng dugo. Bullshit, Pablo! How can you be so stupid? Bakit hindi mo sinusiguro bago ka umalis? Paano na ngayon? Ano gusto mong gawin ko sa babaeng yan? Nanggigigil niyang tanong. Pakawalan na lang natin, boss. Tuluyan itong dumaing nang sa kabilang balikat niya naman ito patamaan ng bala. Stupido! Pag pinakawalan natin yun, sa tingin mo ba hindi kay abuela makararating ang mga ito? Di mo ginagamit yung utak mo. Singhal niya rito. Hindi ito nakapagsalita. Nagbaba lamang ito ng tingin. Marahas siyang bumuga ng hangin. Naibagsak niya na rin ang 45 niyang baril sa ibabaw ng mesa bago bumuga ng marahas na hangin. Kung may isang tao man kasi siyang kinatatakutan, iyon ay ang abuela niya na nagpalaki at umaruga sa kanya nang mamatay sa isang aksidente ang mga magulang niya. Mahal na mahal niya ang abuela at sobrang pagrespeto niya rito. Ayaw niyang bigyan ng problema ang nag-iisang taong nagmahal sa kanya. Gamutin mo yung sarili mo dahil bukas may gagawin ka. Hindi ka po pwedeng pumalpak pa. Masama akong magalit, Pablo. At alam kong alam mo yan. Alamin mo kung nasaan ang babaeng yun. Huwag mo munang kunin. Ibigay mo lang sa akin ang impormasyon pagkatapos. Isunod mo ang pamilya ng babaeng narito sa atin. May otoridad sa bawat utos na binibitawan niya. Pasensya na ulit, boss. Ano nga palang gusto niyong gawin ko sa pamilya ng babae? Lakas loob na tanong ni Pablo. Bigyan mo ng tulong. Hindi ko pwedeng basta nalang pakawalan ng babaeng yun. Dito lang siya hanggat kailan ko gusto. Gawan mo ng paraan upang hindi siya hanapin ng pamilya niya. Huwag ka nang papalpak dahil baka hindi lang dapis ang gawin ko sa'yo. Sagot niya bago iwan ang tauhan doon. Gabi na rin nang balikan ni Cameron si Catalina sa silid na katabi lamang ng kanyang kwarto. Pagpasok niya ron ay bumungad sa kanya ang natutulog na dalaga sa ibabaw ng kama. Magaan ang bawat paghakbang niya upang hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Napabugan na lamang siya ng hangin nang makitang mugto nitong mga mata. Nang dahil sa kapalpakan ng mga tauhan kaya't nasaktan niya ang inosente naman talagang dalaga. Walang pag-atubili siyang umupo sa gilid ng kama. Ewan ba ngunit para bang may sariling pag-iisip ang mga kamay niya na dumampi sa malambot na pisngi ng dalaga. Hindi niya gaanong makita ang maamo nitong mukha, kaya't hinawi niyang hibla ng buhok nitong tumatabing sa malanghel nitong mukha. Nay, ay, tulong po. Ungol nito, marahil ay nananaginip. Muli siyang bumuga ng hangin. Matama niyang pinagmasdan ang dalagang nagbago ng pwesto. Na kung kanina'y nakatagilid, ngayon nakatihaya na. Gumuhit na lang ang maliit na ngiti sa kanyang labi nang marinig ang umaalboroto nitong tiyan. I'll get you some food. Ani at tahimik na nilisan ng silid na yon. Wala siyang planong maghanda. Masyado rin kasi yung matagal kaya't bumili na lang siya online ng mga pagkain. Wala namang atraso sa kanyang dalaga.
kaya't walang rason para pahirapan niya pa ito. Hey, sleepyhead, wake up! Tinapik-tapik niya ito sa binti nang bumalik sa kwarto nito. Bit-bit ang ipinadeliver na pagkain. Agad naman itong nagising ngunit nang makita siya, ay mabilis pa sa 4:00 nagsarado ng mga mata. Naiiling na lang tuloy niyang ipinatong sa side table ang pagkain, kasunod ng kanyang pagtikim. May pagkain dito. Kung gusto mong mamatay sa gutom, itapon mo to. Anya. Ba't ko kakainin yan? Paano kung may laso niyan? Di dun ako natigok. Kung gusto mo, ikaw muna ang kumain. Saad ni Catalina. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata't nanatili sa higaan. Walang laso ng pagkain. Nagtitimping ani ni Cameron. If you don't want to eat, then fine. Bahala kang magutom. Akma niya na sanang kukunin ang bag ng pagkain nang maagap na bumangon ang dalaga. Umarko ang kilay niya rito. I thought you don't want to eat dahil may laso ng pagkain, Masungit niyang sabi. Kita niya ang paglunok at pagkagat nito ng labi nang tumingin sa pagkaing hawak niya. Wala ba talagang laso niyan? Ramdam niyang hiya sa tono nito. Tss! Upang matapos na ay kumuha siya ron ng isang hita ng manok at sa harap mismo nito ay kinagatan niya yon. Natawa siya sa isipan sa naging reaksyon nito. Napalunok kasi itong muli at nagpunas pa ng labi dahil sa laway na umusli dito. See? Walang lason. Kumain ka na. Anya. Oo na, labas ka na. Pananaboy nito. Tuluyan na sana siyang lalabas nang mabilis itong umalis sa ibabaw ng kama. Sandali lang pala. Mukha ka namang mabait Patatawarin na rin kita doon sa pagpiga mo sa pangako. Basta't pakawalan mo na ako dito. Nag-aalala na kasi sa akin sila inay Tsaka si Itay may high blood yun. Baka mapano lalo't wala pa rin ako hanggang sa oras na ito. Please, Mr. Kidnapper, pakawalan niyo na ako. Promise hindi naman ako magsusumbong sa mga pulis. Pakikiusap nito. No, hindi na kita pwedeng pakawalan. Dito ka lang hanggat gusto ko. Tsaka huwag kang mag-alala sa pamilya mo dahil hindi sila mapapano. Nagpadala ako ng tulong sa kanila. Malamig niyang sabi at dire-diretso na sa pag-alis. Naiwan namang nakatunganga si Catalina. Ang bait naman yata ng kidnapper na yun. Anong sumapi doon? Naisatinig niya. Ay nako, hindi. Hindi siya mabait. Dahil kinidnap niya ako. Kinukulong. Inuuto lang ako noon. Maagap na kontra ng isang bahagi ng utak niya. Ay, gutom na ako. Nayakap niya biglang kumakalam na tiyan. Ilang oras na rin siyang naroroon sa kwartong yon. Bahala na, kumain naman siya kanina nito Kibit balikat niyang sabi at tuluyan ng inabala ang sarili sa pagkain. Gutom na talaga siya. Wala na siyang pake kung may lason nga iyon o wala. Basta't ang importante, malalam na ng kumakalam niyang sikmura. Ganon siya kapatay gutom. Inubos niya yun at walang itinira. Nagulat na lamang siya nang biglang bumukas ang pinto at iliwal no ng simpatikong lalaki na kumidnap sa kanya. Tao pa bang lalaking to? Lord, bakit naman ang ganda ng pagkakagawa mo sa taong to? Lahat yata ng kagandahan sa panlabas ibinuhos nyo na sa kanya. Hiyaw ng isipan niya. O bakit? Nagtataray na tanong niya rito matapos itong pasadahan ng simpleng tingin. Huminto ito ilang dipang layo sa kanya at itinapon sa kanyang paper bag na bitbit nito. Mabuti na lang at nasalo niya yon. Oh, kailangan talaga kapag maibibigay itatapon? Takles ang tanong niya rito pero imbis na patulan siya, tumaas lang ang isang kilay nito at seryosong tumingin sa kanyang mga mata. Magpalit ka. Hindi ko na kasi alam kung tao ka pa ba o isda sa lansa ng amoy mo. Masungit na saan nitong ikinanginig ng labi at kilay niya. Inamoy niya ang sarili. Amoy isda na nga ako. Ani ng kanyang isipan. Ngunit dahil naturingan siyang taklesa, ay inirapan niya ito at walang sabi-sabing tinalikuran ito at pumasok sa isang pinto na sa tingin niya ay isang banyo. Hindi dyan ang banyo. Baritonong saad nang nababagot na si Cameron.
Mariin niya na lang na naipikit ang mga mata. Nang sa pagbukas niya sa pintong yun ay bumungad sa kanya ang mga damit panlalaki. Alam ko, tinutoy ko lang naman ang sarili ko. Anya nang hindi dito tumitingin. Really? Masungit na sambit ni Cameron. Oo. Alright. After you get dressed, bumaba ka. Hindi ka magbubuhay prinsesa dito. Magsisilbi kang katulong hanggat hindi ko nakukuha ang totoong Carolina. Hindi mo ako pwedeng tanggihan. Nasaktan na kita kanina at mas malala pa ron ang kaya kong gawin sa'yo sakaling magmatigas ka. Don't you even dare to escape. Dahil kahit sang lupalop ka pa ng mundo magpunta, mahahanap kita. Don't you even dare to test my patience too. Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. May diin sa bawat salitang binibitawan ni Cameron. Para namang makakawala talaga ako dito. Mahinang sambit ni Catalina. Ang taas-taas ng bintana. Magkakalasog-lasog ang katawan ko kapag tumalon ako ron. Dagdag niya pa. Naririnig kita. Masungit na saad ni Cameron. Bakit? Sa sinasadya ko talagang iparinig sa'yo, no? Pagtataray naman dito ni Catalina. Kahit pa natatakot ay hindi niya dito yun ipinakita. Subukan pa nitong saktan siya, talagang tatadya kanyang bayag dito hanggang sa magkabasag-basag. You don't know me enough, so don't test my patience, woman. Nagbabantang wika ni Cameron. No mo mukha mo, labas at magpapalit ako. Huwag kang mag-alala dahil magsisilbi ako dito sa haunted house na ito hanggang sa maisip mo na akong pakawalan. Huwag ko lang talagang malalaman na inuuto mo lang ako dun sa sinabi mo sa akin na pinadalhan mo sila inay ng tulong kapalit ng pagiging alila mo sa akin dito. Kung hindi, malalagot kang talaga. Matatakot na ba ako? Blanco lang ang tingin sa kanya ng lalaki. Abay dapat, dahil masisira ang buhay mo. Layas na! Pananaboy niya. Pero ang lalaki, nanatili lang sa kinatatayuan nito. Bigla na lang siyang nakaramdam ng takot sa dibdib nang hagurin siya nito ng tingin. Hindi lang bastang tingin ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Dahil sa tingin nitong yon, ay para na siyang hinuhubaran. Kaya't upang makawala sa takot na biglang yumakap sa kanya, ay mabilis na niyang tinahak ang isa pang pinto na sa tingin niya ay banyo na talaga. Naiwan na lang na napapangisi si Cameron. Silly. Sambit niya bago pumihit patalikod. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob mo, Catalina? Mahina niyang anas ng isang dalang likod sa pader ng banyo. Sapo niya ang kumakalabog na dibdib. Nakakakilabot naman yung lalaking yun. Ipinilig niyang saglit ang ulo bago lumapit sa may shower. Paano ngayon to gagamitin? Napapakamot ulong tanong niya sa sarili. Marami pa siyang pinindot at kinalikot bago bumukas ang shower. Nang tuluyang matapos ay iniwan niya ng silid at tinahak ang daan pababa. Paglunok na lang talaga ang magagawa niya kapag nasasalubong ng mga mata niya ang lalaking palagi na lang masama ang tingin sa kanya. Titignan mo na lang ba akong magdamag? Kung oo, iisipin ko niya na nagagandahan ka sa akin. Taklesan niyang sabi na hindi makayanan ang ginagawang pagbuntot nito sa kanya. Stop acting like a child. Gawin mo na lang ang ginagawa mo. I'm just making sure na wala kang isisilid sa bulsa mo na kahit na ano. Baliwalang saad ni Cameron. Ay, wow! Naisatinig na lang ni Catalina. O sige, bantayan mo ako hanggang sa magsawa ka. Shh! Oo, mahirap ako pero hindi ko kayang kumuha ng bagay na hindi sa akin. Lalo't hindi ko naman pinaghirapang makuha. Mga mayayaman nga naman. Tingin sa mga mahihirap palaging gagawa ng mali. Magkaroon lang ng kahit na konting laman ng tiyan at ang bulsa. Naiiling na sambit niya. I'm sorry. Wala sa sariling saad ni Cameron. Gulat naman siyang nilingon ng dalaga. What? Tanong niya rito. Nagsorry ka? Hindi makapaniwalang tanong nito. Kumunot lang noon niya kapag gawan ay umiling. No, I didn't. Tanggi niya. Siya may nagulat sa sinabi. Hindi siya kailanman humingi ng sorry sa kahit na sino, lalo pa kung estranghero. Asus, nahiya ka pa. O sige na, accepted na. Basta't wag ka nalang mananakit ulit. Kakabakla yun. Kiming-an niya.
Tsaka ibinilik ang atensyon sa ginagawa. Lumipas pang maraming oras hanggang sa tuluyan ng pumutok ang araw. Nakakatulugan na ni Catalina ang paglilinis sa malaking bahay ni Cameron. Nagising na lang siya sa bisig ng isang Adonis. Gusto niya sanang magsalita at magtanong kung bakit buhat-buhat siya ni Cameron. Pero biglang umatras ang dila niya. Lord, ano to? Telenovela? Yung siraulong lalaki na in love sa magandang gaya ko? Tanong niya sa isipan. Stop staring. Sita sa kanya ng binata na marahil ay napansin ang pagmulat ng kanyang mga mata at pagtitig niya rito na inabot na siguro ng ilang segundo. Hindi ako nakatingin sa iyo, no? Assuming ka. Mariing tanggi niya. Ibaba mo na nga ako. Palatak niya at ibinaling sa ibang direksyon ng mga mata. Sure, pero mababalian ka. Look, nasa hagdanan tayo. Kapag binitawan kita, tsak nagugulong kang pababa. Bali-bali ang buto mo, so better be quiet. Then, act like you're asleep. Mapagmandong utos ni Cameron sa dalaga. Yes, boss. Pagsang-ayon na lamang ni Catalina nang matapos na. At gaya ng utos nito'y umakto siyang tulog. Napasinghap na lang siya nang maramdaman ng marahang pagdampi ng kung anong bagay sa kanyang magkabilang pisngi. Stay still, ginagamot lang kita. Mahinahong ani ni Cameron. Bakit? Di ba galit ka sa mukhang to? Hindi niya mapigilang hindi iyon itanong. We're not that close para sabihin ko sa iyong rason. Mali ako, nasaktan ka. But that doesn't mean na hindi ka nagagawa ng mga gawaing bahay. Anito, bakit ka ba galit sa mukhang to? Ano bang ginawa ng babaeng hinahanap mo? At galit na galit ka sa kanya. Pagpapatuloy niya dala ng kuryosidad. None of your business. Masungit nitong sabi kapag kuwa'y inihinto ng pagdampi ng gamot sa kanyang magkabilang pisngi. Narinig niya na lang ang pagsarado ng pinto. Napabuga siya ng hangin nang imulat ang mga mata. Bumangon siya at ibinaling ang tingin sa labas. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng sinasabi mong lalaki ka. Bagaman may parte sa akin na gustong maniwala sa'yo pero mas nananaig pa rin sa akin ang kagustuhang makauwi. Kailangan ako ng pamilya ko. Hindi ako magpapaburo dito. Bahala na. Tumayo siya at lumapit sa may pinto upang ilak yun. Lahat ng nakita niyang kumot, kurtina at ilang matitibay na damit ay kinuha niya at itinali isa-isa. Hanggang sa maabot nun ng lupa. Lord, wag naman sana akong mahulog dito. Sayang ang gandang ibinigay niyo sa akin kung magkakalasog-lasog ang precious body ko. Taimtim niyang dasal bago maingat na kumapit sa itinaling kumot. Naging malalim ang kanyang paghinga habang bumababa. 3 palapag din ang taas nun at nang sa wakas ay maabot niya ng lupa. Ay tsaka naman may mga bisig na biglang kumuha sa kanya. At para siyang sako ng bigas na binuhat pabalik sa loob. Ah! Ano ba? Ibaba mo ko. Gusto ko na umuwi. Ayoko rito. Pilit siyang umaalis sa balikat nito. Pinapalo niya pa ito ang kaso. Siya lang din ang nasasaktan. Parang bato kasi ang katawan nito. Mariin niya na lang na ipikit ang mga mata ng paluin nito magkabilang pang-upo niya. Bastos ka talaga! Galit na singhal niya rito. Mas malala pang gagawin ko sa'yo kapag hindi ka tumigil. Binilinan na kita pero hindi ka nakinig. Matigas ang tono na boses ni Cameron. You'll learn your lesson, Catalina Aragon. Dagdag nito na ikinatindi ng balahibo niya. Ramdam na ramdam niya ang gigil nito para sa kanya. Napaigik na lang siya nang ibagsak siya nito sa ibabaw ng malawak at malambot na kama. Ibang kwarto ang pinagdalhan ni Cameron sa kanya. Mas maganda, mas malawak. Marahil ay kwarto to ng lalaki. Anong gagawin mo? Nahihintatakutang tanong niya. Marahas kasing tinanggal ni Cameron ang sinturon nito. Tuturuan kita ng leksyon. Sa gagawin ko siguradong hindi ka na makakatakas pa. Mas lalo pang nagtayuan ang balahibo niya nang kubabawan siya ni Cameron. Itinali nito ang kamay niya gamit ang sinturon nito at itinaas ang kanyang mga kamay. Nagmistula itong gutom na leon. Say my name. Stop screaming, Catalina. Paos naman doon sa kanya ng hudyo ngunit matalim niya lang itong tinignan. Buwisit ka! Mura niya rito, kasunod ng pagtulo ng kanyang luha.
Para siyang hinati. Matapos itong salakayin ng dangal na iningatan niya ng halos 24 na taon. Marahan ng mga halik na iginawan nito sa kanyang pisngi. Pinapalis nito ang mga luhang tumulo sa kanyang mga mata. Nilapastangan siya nito ngunit bakit nagugustuhan ng katawan niya ang mainit nitong haplos at halik sa iba't ibang parte ng katawan niya. Para siyang dinadarang. Nagliliyab ang katawan niya. Mariin niya na lamang na ipikit ang mga mata nang tuluyang bumigay ang kanyang katawang lupa. Nagparaya siya hanggang sa maabot nilang pareho ang unang rurok. Inakala ni Catalina na tapos na sa kanya si Cameron, ngunit nagkamali siya. Kung hindi pa siya rito nagreklamo, sigurado'y wala pa itong planong tigilan siya. Grabe, wala tong kapaguran sa pagsisid sa kanya. Tuluyan na ring bumigat ang talukap ng kanyang mga mata ngunit bago pa makatulog, ay naramdaman niyang dinamitan siya ni Cameron. Umabot din sa kanyang pandinig ang paghingi nito ng tawad sa nagawa, ngunit hindi umano nagsisisi. Anong balita? Tanong kagad ni Cameron sa tauhang si Pablo nang makabalik to sa kanyang mansyon. 3 araw na rin ang matuling lumipas mula nang barilin niya ito sa magkabilaan nitong balikat. Meron pa ring bendang mga iyon ngunit mukhang hindi naman iniinda na ni Pablo. Boss, kasi nag-aalangang panimula ni Pablo. Damn it, Pablo! Nahampas niya ang ibabaw ng mesa sa inis. Binibitin pa kasi nito ang sasabihin. Buntis po si Mrs. Carolina Marquez at manganganak na ngayong buwan ng Disyembre. Imporma nitong ikinatahimik niya. Marahas ang pinakawalan niyang hangin. Sino ang ama? Mahinahong tanong niya. Hindi ho ang kapatid niyo, boss. Nakayukong tugon nito. Marahan siyang tumango at sumenyas na lumabas na ng kanyang opisina ang tauhan. Nahilot niya biglang sentido. Bro, maybe it's time for me to accept na nangyari ang lahat ng nangyari dahil iyon na talagang kapalaran mo. Masakit sa akin ang nangyari. Punong-puno ko ng galit pero hindi ko kayang idamay ang batang nasa sinapupunan ng babaeng yun. Sana kung nasan ka man, masaya ka. Mahinang usal niya habang nakatanaw sa kawalan. Boss! Naibaling niya kaagad ang tingin kay Pablo na walang paapaalam na pumasok. Hinihingil pa ito nang lumapit sa kanya. Anong nangyari? Kunot noong tanong niya. Boss, yung babae nakatakas. Sumakay yata sa truck ng mga basura. Hingal kalabaw na imporma nito. Ngunit siya'y prente lang ang pagkakaupo. Boss, susundan ba namin? Tanong ni Pablo. Hindi, hayaan niyo na siya. Sagot niya. Boss? Takang usal ni Pablo. Narinig mo ko, Pablo. Hindi ko ugaling ulitin ang sinabi ko na. Lalong hindi ko ugali ang ipaliwanag pa ang mga desisyon at plano ko. Seryosong sambit niya. Makakaalis ka na. Anya rito. Napapakamot ulo na lang si Pablo na lumabas ng kanyang opisina. You can't escape from me, baby. May ngisi sa labing usal niya. Tumayo siya't kinuha ang susi ng sasakyan, tsaka dire-diretsyong lumabas. Sumunod sa kanyang mga tauhan ngunit nang itaboy niya ang mga ito ay nagkanya-kanya sila sa pag-alis. Palibhasa'y mga takot na makatikim sa kanya. Kasalanan kasi ng mga ito kung bakit nawala si Catalina. Samantala, hingal kalabaw ang dalaga ng sa wakas ay makarating sa bahay nila. Puno ng pagtataka ang mukha ng mga magulang niya nang makita siya. Anak, ano bang nangyari sa'yo? Meron bang mahabol sa'yo? Tanong sa kanya ng kanyang ama. Umiling siya kasunod ng paglinis ng kanyang lalamunan. Teka, kasama mo ba ang amo mong si Cameron? Sinipat pa nito ang labas ng bahay para lang alamin kung may kasama bang anak o wala. Ngunit walang ibang tao sa labas ng bahay nila. Kilala niyo ho si Cameron, tay? Nauutal dahil sa pagkabigla na tanong ni Catalina. Abay, oo naman. Bay palagi siyang pumupunta rito sa atin. Napakabait ng taong yun. Tinutulungan niya mga kapatid mo na magkaroon ng scholarship. Masayang anito. Inakay pa siya ng ama na maupo sa kawayan nilang bangko bago ito nagpatuloy sa pagsasalita.
Anak, naiintindihan naman namin ang biglaan mong pagpasok bilang tagapangalaga umano ng abuelo ni Cameron sa mansyon nila. Pero sana naman anak ay nagpaalam ka sa amin ng maayos. Hindi yung basta ka nalang pumayag. Abay pinag-alala mo kami ng husto. Para kami nga atakihin ng nanay mo sa puso nang bigla ka na lang daw nawala, sabi ng mga parokyano ng isda natin. Pasensya na ho. Nagbaba siya ng tingin upang hindi ipakita sa mga ito ang pinaghalong gulat at inis. Tao po. Sabay-sabay na lamang silang napalingon sa pinto nang may kumatok doon. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Catalina. Dahil ang boses na yun ay kilalang kilala niya. Cameron. Mahinang usan niya sa pangalan nito nang tuluyang buksan ng kanyang ina ang pinto. Namutla siya nang ngumiti ito sa kanya. Nagmano pa ito sa mga magulang niya at nakipagkamay sa mga kapatid niya. Napadalaw ka ulit iho. Susunduin mo ba agad itong anak namin? Masayang tanong ng kanyang ama sa lalaking inaakala ng mga ito na mabuting tao. Hindi po. Nandito lang po ako para ihatid yung mga pinangako ko. Naroon po sa compartment ng kotse. Tsaka po pala, Tyrell, yung bangka nasa tabing dagat na rin po. Ani Cameron. Naku, nag-abala ka pa iho. Hindi mo naman sana kailangan pa. Pero salamat na rin ha. Siya, pumasok ka na muna at makakain na tayong lahat. Tamang-tama lang ang dating mo dahil tapos sa si Mrs. sa paghahanda ng masarap na pananghalian. Thank you po, Tyrell. Nay Soledad. Magalang na pasasalamat ni Cameron. Pasimple niyang pinagmamasdan si Catalina na halos patayin na siya sa talim ng mga titig nito. Umalis ka rito. Walang boses na sambit ni Catalina nang magtagpo ang mga mata nila ni Cameron. Nay, tay, mukhang ayaw po ko dito ng anak niyo eh. Sumbong ni Cameron sa mag-asawa. Nalaglag tuloy ang panga ng dalaga. Hindi marahil tumakapaniwalang close niya ang magulang nito. Anak, ano ka ba naman? Huwag ka namang ganyan sa boss mo. Sita ng Soledad sa anak. Oo nga naman ate, wala namang ginagawa sa'yo si Kuya Cameron. Tapos pinapaalis mo? Segunda naman ng kapatid niyang si Khalil. Nag-away yata sila ni ate kaya't nagtatabo yan. Dagdag naman ang kanilang bunso na si Christian. At talagang nagkampihan na kayong lahat ha? Hindi makapaniwalang sambit ni Catalina. Sige po, alis na lang po muna ako ha. Babalik na lang po ako kapag malamig na ang ulo sa akin na maganda ninyong anak. Tumayo na si Cameron at akma na sana nga alis sa harapan ng hapag nang pigilan ito ni Tatay Ruel. Catalina, hindi ka namin ang nanay mong pinalaking bastos. Ano man ang problema ay pag-usapan nyo na lang ng maayos. Nadadala naman ng lahat sa mabuting usapan, hindi ba? Iho, sige na, maupo ka na at nang makakain na tayo. Magtatampo ang grasya sa atin kapag pinaghihintay natin ng matagal. Ani Tatay Ruel. Humihingi ng paumanhin ang tinging ipinukol ni Cameron kay Catalina. Ano bang kailangan mo? Nandito ka ba para kidnapin ako at gamitin na naman ako? Gigil ngunit mahinahong tanong ni Catalina kay Cameron nang matapos silang kumain. Hinila niya ito palabas ng bahay nila, makausap lang ito nang walang ibang nakaririnig sa kanila. Wala akong masamang gagawin sa'yo, okay? Gusto ko lang humingi ng sorry. Oo, may kasalanan ako sa'yo at gusto kong bumawi. Hayaan mo sana ako. Ha? Ano to, sinapian ka ng mabait na espiritu? Huwag kang magpanggap, Cameron, dahil hindi bagay sa'yo. Umalis ka na kung hindi ipapupulis kita. Banta niya. Handa akong maging bilanggo, basta't sa puso mo lang. Korning ani ni Cameron. Kinilabutan tuloy sa kanya ang dalaga. Nakatikim lang ng sariwang laman, papaka-OA na? Umalis ka na. Ayoko nang makita pa yung pangat mong muka. Tsupe! Layas! Singhal niya rito. Pinagtutulakan niya pa ito. Okay. Pero pagbalik ko, hindi ako titigil hanggat hindi mo ako nagagawang patawarin sa nagawa ko sa'yo. Nagawa mong baguhin ng siraulong kagaya ko sa napakaiksing panahon. I like you. At lahat ay gagawin ko, magustuhan mo lang akong pabalik. Mga katagang nagbigay init sa puso ng dalagang naiwan doon na nakatunganga. Nagpaalam lang muna si Cameron sa pamilya ng dalaga bago umalis. May gusto ka bang ikwento sa amin, anak?
Tanong ni Tatay Ruel sa anak isang hapon. Tumabi siya rito ng upo at inabutan ng kape. Salamat po. Sumimsim muna siya doon bago sumagot. Wala naman po kayong dapat na ipag-alala sa akin, Tay, dahil okay po ako. May mga bagay lang na hindi ko pa po magagawang sabihin sa inyo. Hindi ko pa po kaya. Pero isa lang po masisigurado ko. Maayos po ako at walang problema sa akin. Sa inyo ba ng binatang yun? Tanong pang muli ni Tay Ruel na ikinasamid ni Catalina. Tay, masyado naman po yatang personal ang mga tanong niyong yan. Nag-iwas siya ng tingin ng mag-init ang magkabilang pisngi. Lalaki ako, anak. Alam ko mga galawang ganun ng binatang iyon. Nakikita ko rin ng ningning sa kanyang mga mata kapag nasisilayan ka. Ganun na ganun din ako sa nanay mo nung naliligaw pa lang ako sa kanya. Kahit naman ngayon ganun pa rin. Magtapat ka nga sa akin, anak. Gusto ninyo ba ang isa't isa? Tay, hindi ho. Maagap niyang sagot. Kung ganun, anong dahilan at umalis ka sa mansyon nila nang wala umanong paalam? Nag-alala umano sa'yo si Cameron eh. Magsisinungaling lang ho yun. Basta Tay, may nangyari nga po pero hindi ko naman magawang sabihin. Huwag na lang po kayong magpapaniwala sa lalaking yun dahil napakasinungaling niyang tao. O siya, mukhang hindi talaga kita mapapaamin. Hahayaan ko na lang kayo ng maniligaw mo. Sinong maniligaw? Sa lubong ang kilay na tanong niya sa amang ngiti-ngiti sa kanya. Abay, sino pa? Di yung palaging pumupunta rito. Si Hamir. Tay, kaibigan ko lang ho si Hamir. Pasaway kang bata ka. Alam kong kaibigan lang talagang tingin mo kay Hamir. Ang tinutukoy ko ay si Cameron. Ay, ewan. Ayokong naririnig ang pangalan niya. Maiwan ko na po kayo, Tay. At nang mabaliktad ko na yung mga daing ko. Naiiling na lamang niyang iniwan doon ang itay niya. Baka pag nalaman yung ginawa sa akin ng lalaking yun, tagain niyo. Wag na lang. Mas gugustuhin ko pang sarilinin na lang nangyari kesang makulong pa kayo. Mahinang sambit niya. Inabala ang sarili sa pagbabaliktad ng mga binilad niyang isda. Sobra kasi ang huli ng itay nila kaya't marami ang naibenta sa palengke at marami-rami rin ang madadaing niya. Sa kabilang banday tinipon ni Cameron ng mga tauhan. Hindi para gumawa ng iligal na trabaho, kung hindi para utusan ng mga ito na tulungan siya sa pagpapatayo ng bahay katabi ng bahay nila Catalina. Nabili niya na ang lupang pagtitirikan niya ng bahay. Nasa truck na rin ang mga materyales. Boss, hindi naman kami marunong magkumpuni. Kamot batok na saad ni Pablo. Binatukan tuloy ito ng katabi. Anong hindi? Ayaw mo lang umalis dahil namimiss mo yung babaeng kinababaliwan mo. Pambubo ko ni Saison. Tado. Ginantihan naman to ni Pablo ng batok. Tahimik. Hindi ko kayo binabayaran para magreklamo ha. Ngayon nyo na lamang naman ako pagsisilbihan dahil pagkatapos ito, magbabagong buhay na tayong lahat. Hihinto na tayo sa paggawa ng mga iligal na gawain. Alam kong gusto nyo na rin namang lumagay sa tahimik pero natatakot lang dahil sa uri ng trabaho nyo. Sino ba naman ang gugustuhin mapahamak ang mga mahal nila sa buhay? Hindi nyo kailangang mag-alala dahil milyon ang makukuha nyo sa akin pagkatapos nating maitayo ang bahay ko sa Sorsogon. Ito na ang huling utos ko kaya't kilos na. Anya. Mabilis pa sa 4:00 na nagsipulasan ang mga tao niya matapos niyang maglitanya sa mga ito. Naiiling niya na lang na sinundan ng mga tao niyang isang dekada niya ring nakasama. Ngunit bago pumasok sa loob ng kanyang sasakyan, ay tumingala siya sa maliwalas sa kalangitan. Kung nasan ka man ngayon bro, sana masaya ka. Mas pinili kong magpatawad kaysa magpalamon sa galit. Nakakatawa lang dahil iisa lang ang mukha ng mga babaeng kinahuhumalingan natin. Magkaibang pagkatao nga lang. Bro, gabayan mo ko ha. Liligawan ko yung babaeng inakala kong nanloko sa'yo. Sana lumambot pa yung puso niya sa akin. Matuling lumipas ang oras. Nakarating na rin sila sa bayan ng Sorsogon. Excited pa na bumaba ng sasakyan si Cameron. Malawak ang nakaukit ng ngiti sa kanyang labi ngunit mabilis yung napalis nang makitang merong kasama si Catalina. Nakikipagtawanan to sa lalaking walang binatbat ang itsura sa kanya.
Naku boss, mukhang may karibal ka na sa chika bebe mo ah. Mahinang saad ni Pablo. Shut the heck up Pablo. Galit niyang ani rito. Napakamo tuloy sa ulo ang isa. Kuya Cameron! Tawag sa kanya ni Christian. Kumakaway pa ito sa kanya habang tumatakbo palapit. Nakasuot pa ito ng uniforme. Ngumiti siya rito at gumanti ng bate. Nakuha tuloy nila ang atensyon nila Catalina na kanina'y abala sa pakikipagpalitan ng ngiti kay Hamir. Kuya Cameron! Napahawak pa sa tuhod si Christian na hinihingal ng huminto na sa tapat ng Kuya Cameron nila. Ang tagal mong bumalik kuya. Namiss ka namin eh. Namiss ka rin ni ate. Ayaw lang sabihin dahil mukhang galit sa'yo. Saad nito. Natawa na lamang si Cameron. Tsaka ginulo ang buhok ng 10 taong gulang na si Christian. Nandyan ba ang mga magulang nyo? Tanong niya. Wala po sila kapag ganitong oras. Nasa palengke pa po yun. Pero si ate yun po oh. Inginuso nitong kapatid na matalim na naman ang tingin kay Cameron. Kung nakamamatay lang siguro kuya yung masamang tingin sa'yo ni ate. Baka po bulagta na kayo. Napapangiwing bulong ng bata sa kanya. Sign language yan sa akin ng ate mo. Ngiting bulong niya sa kapatid ni Catalina. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong sa kanya ng dalaga na hindi niya namalayang nakalapit na pala sa kanya. Nabili ko na ang lupang to at plano ko magpatayo ng bahay ko katabi ng bahay nyo. Malawak ang ngiti niya sa labi nang sagutin ang tanong na yun sa kanya ng babaeng bumihag sa puso niyang inakala niyang bato na. Sino ba naman ang mag-aakala ng isang Cameron na halangang kaluluwa ay magmamahal ng isang simpleng babae? Hindi ka pwede rito. Hindi welcome sa lugar namin ng mga taong gaya mo. Ate naman, sinadya ka nga ni Kuya Cameron eh. Nag-effort pa nga siya maghakot ng tao at ng mga materyales makasama ka lang. Tapos susungitan mo lang? Christian, masamang sumabat sa usapan ng mga matatanda. Pumasok ka na nga ron sa loob at nang makapagpalit ka. Istriktang anya sa kapatid. Ate naman eh. Nakamot na lang itong ulo ng sundin ng utos ng masungit nilang ate. Hinintay lang muna nilang makaalis si Christian bago nagsalita ang isa sa kanila. Anong kailangan mo? Matapang na tanong ni Hamir kay Cameron. Hindi ko trabahong sagutin ang tanong ng mga taong walang ambag sa mundo. Tumabi ka nga. Nakaharang ka sa amin ng mahal ko. Hinapit niya sa bewang si Catalina at parang isang magaang bagay na pinatabi si Hamir. Lintik ka! Aamba pa lang sana ang nabastusang si Hamir nang mabilis itong naunahan ni Cameron. Namalayan na lang nito na nakaupo na ito sa lupa at pinipigilan ng umaagos na dugo sa ilong. Hindi mo gustong maging kalaban ako. Malamig at nagbabantang ani ni Cameron nang tapunan ng tingin ng lalaking nakaupo pa rin sa lupa. Hindi ako basta-bastang natitibag. Piliin mo yung babanggain mo. Dagdag pa niya't sa harap mismo nito'y siniil niya ng halik ang babaeng laman palagi ng mga panaginip niya. Mahal kita, Catalina. I'm sorry sa mga nagawa ko. Gusto kong bumawi. Please hayaan mo lang sana ako. Humahangos na pakikiusap niya ng pakawala ng labi ng dalagang hindi nagawang pumalag, lalong hindi nagawang mag-react sa bilis ng mga pangyayari. I'm your first and I promise to be your last. Paos na habol niya pa. Naniniwala ka sa kanya, Catalina? Nirape ka ng taong yan. Kinidnap at pinahirapan. Matapang na bulalas ni Hamir. Dala ng sakit kaya nito nagagawang maging matapang. Huwag kang tanga, Catalina. Huwag kang magpapauto sa hayop na lalaking yan. Sisirain lang yan ang buhay. Hindi na ni Hamir natapos ang iba pang sasabihin nang malakas siyang sinuntok ni Cameron. Lintik ka. Talo ka na sa labang to. Tanggapin mo yun. Talo. Puno ng galit na singhal ni Cameron sa kinukubabawang si Hamir. Cameron! Tama na, please. Hamir, tumigil ka na. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Importante ka sa akin dahil kaibigan kita. Please, tama na. Binalot man siya ng takot ay nagawa niya pa ring pigilan ng dalawa. Hindi naman siya sobrang ganda pero bakit ba siya pinag-aawayan ng nagwagwapuhang mga lalaki?
Nasapo niya na lang bigla ang ulo nang biglang magdilim ang paningin niya. Huli niya nang namalaya ng maagap na pagsalo sa kanya ni Cameron. Bago tuluyang magdilim ang paligid niya, ay nakita niya ang takot at labis-labis na pag-aalala sa lalaking bagaman kinamumuhian niya, ay hinahanap-hanap naman ang puso niya. Puting kisame ang bumungad sa kanya ng magising. Anak, gising ka na. Diyos ko'y natakot kami ng tatay mo. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Ang nanay niya na alalang-alala sa kanya. Wala ho, inay. Nahilo lang naman po ako kanina. Nasaan nga po pala ako? Nandito ka sa ospital. Si Cameron ang nagdala sa'yo rito. Ang tatay Ruel niya ang sumagot. Excuse me? Sino ho ang asawa ng pasyente? Sabay-sabay silang napatingin sa doktor na pumasok. Wala ho akong asawa, Dok. Hirap niyang sabi. Wala pa sa ngayon dahil hindi mo pa ako nagagawang tanggapin. Si Cameron nakababalik lang sa loob ng private room na yun ng ospital. Pinamulahan tuloy ang dalagang inaalalayang makaupo ng mga magulang. Bakit niyo nga po pala ako hinahanap, Dok? Usisa ni Cameron sa babaeng doktor. Mukhang may misunderstanding na nangyayari. Ayusin niyo na kung anumang hindi niyo napagkakasunduan. Dahil magiging mommy at daddy na kayo. Congratulations! Nakangiting anas ang doktor. Gulat ang rumihistro sa mukha ni Catalina. Samantalang ang mga magulang niya at si Cameron ay masayang masaya. Yes, finally, magiging daddy na ako. Thank you, Doc. Nakipagkamay siya sa doktora bago lumapit kay Catalina. Umalis naman muna sila Tay Ruel at Nay Soledad nang mabigyan ng oras ang dalawa na makapag-usap ng masinsinan. Masaya ka pa sa lagay mong yan, ha? Naiiyak na tanong ni Catalina kay Cameron nang makalabas ang doktor at ang mga magulang. Shh! I'm sorry, love. I'll make it up to you. Pakakasalan kita sa kahit na saan pang simbahan. I love you. And I'm really sorry. Nagsisisi ako sa nagawa kong kasalanan pero kung hindi ko naman yun ginawa, baka wala ako ngayon dito. Let me prove myself to you. Magiging mabuti akong ama't asawa. Liligawan kita hanggang sa tumanda tayong dalawa. Hindi lang ito bastang isang salita. Isa tong pangako. Isang pangako na kailanman hindi mapapako. Let's get married. Accept my love and accept me as your partner. Puno ng pagsuyong sambit ni Cameron. Hinalik-halikan pa niya ang kamay ng naluluhang si Catalina. Sino bang mag-aakala na hahantong sila sa ganito? May magagawa pa ba ako eh? Binuntis mo na ako. Nanunulis ang labing saad ni Catalina. Natawa tuloy si Cameron. Pinawi nitong luha niya at mahigpit siyang niyakap. Hinaplos pa nitong manipis niyang tiyan nang pakawalan siya. Pagkatapos ay hinagkan yon. Doon din mismo ay nag-propose si Cameron. Wala pa mang singsing na hawak ngunit tinanggap siya ng iniibig na babae. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ni Cameron nang sa wakas tuluyan ng tinanggap ni Catalina ang pag-ibig niya. Ibinalita niyang gusto sana ni Catalina na pagkapanganak na lang niya sila magpapakasal ni Cameron. Ngunit hindi dun pumayag ang abuela. Gusto na kagad nitong dalhin ni Catalina ang apelido ng apo. At makalipas nga ang halos 9 na buwan, ay tuluyan ng isinilang ang dalawang malulusog na anghel. Babae at lalaki. Fraternal twins ang naging bunga ng gabing inangkin ni Cameron ang asawa. You made me the most happiest man on earth. Thank you so much, love. I love you. Isang masuyong halik ang iginawad ni Cameron sa asawa. I love you too, love. Maluha-luha sa sayang ganti ni Catalina. Ang laking pasasalamat niya na nakilala niya si Cameron. Hindi man naging maganda ang unang pagtatagpo nila. Ngunit ngayon heto sila't masayang kaya kapang gwapo't maganda nilang anghel. Wakas.